Magandang umaga, welcome back ulit sa aking channel, no? Ngayon, pag-usapan naman natin 7 dahilan na huwag mong gagawin kung ikaw ay may hypothyroidism. Tara, kwentuhan na tayo. Disclaimer at paglilinaw, hindi po ako isang espesyalista o doktor, kagaya niyo rin po ako na may thyroid problem. Lahat ng sasabihin ko ay turo sa akin ng aking endocrinologist. At ito ay base na rin sa aking karanasan o experience na siyang ginagawa magpahanggang sa ngayon. O tara game! Alam naman nating lahat no, na hypothyroidism, underactive ang ating thyroid. So ano nga ba yung mga dapat nating tandaan? O kaya huwag mong gagawin kung ikaw ay may hypothyroid. Number 1, tandaan nyo mabuti. Number 1, please lang, huwag mong kalimutang magpa-check up sa iyong doktor. Ugaliin po nating maging regular ang ating check-up. Pag sinabi po ni doktor na ikaw ay babalik tuwing ikatlong buwan, ikalawang buwan, ika-anim na buwan, dala ang iyong result or ang iyong laboratory result, tayo po ay babalik. Huwag po ang hindi. Kasi sabi ko nga sa inyo, ito lang yung way ni doktor para makita yung ating TSH, no? Kung kamusta ba ang ating THS sa katawan, ang FT4, T3, ganyan, no? So, babalik po tayo. Please, huwag na po tayong matigas ang ulo. Huwag mong kakalimutang magpa-check up. Okay? Bumalik po tayo ng naaayo, ng naka-schedule. Hindi naman everyday, hindi naman weekly. Pag sinabing every 2 weeks, 3 weeks, ibig sabihin, meron tayong may niro-roll out na problema. But again, kadalasan naman 3 months, 6 months bago tayo bumalik. Okay? So, number 1 yun, no? Huwag kakalimutang magpa-check up. Number 2, huwag kang sasablay sa pag-inom ng levothyroxine o kung anumang gamot ang binigay sa'yo ni doktor. Okay? Kung ang iniinom mo, Synthroid, Armour, levothyroxine, huwag mong kakalimutan. Okay? Kailangan inumin niya ng regular. Kung iniinom mo yan every 7 a.m. hanggat maaari, everyday 7 a.m. Ganun ha. Wag pong sasablay or wag po tayong makakalimot. Kung may ibang iniinom pa tayong gamot like Febuxostat, kagaya ko, may pinainom sa akin Febuxostat nun, iinumin din po natin. Okay? Wag po ang hindi. Dahil, kaya naman po ibinigay yun dahil nakita mataas ang ating uric acid. Kung may ibinigay naman sa atin na gamot like Pitator, Crestar, mga ganyan, Simvastatin para sa kolesterol, iinumin din po natin. Okay? So pangalawa yun, huwag mong kakalimutang uminom ng iyong maintenance o ng iyong gamot na ibinigay ni doktor. Okay? Number 3, medyo mahirap ang labanan to, no? Kailangan in moderation. Wag po tayong kakain talaga ng sobra-sobra dito. Pag sinabi ni doktor, yung kanin mo, bawasan mo. Kung dati nakakatatlong cup ka ng kanin o kaya 2 cup, gagawin na lang nating isa. Pag sabi ni doktor, bawasan mo ang iyong carbohydrates. O let's say, sasabihin ni doktor, from 2 tasang kanin, gagawin na lang nating isa. O yun yung susundin natin. O tapos yung plato mo, dapat meron niyang protina. Pero kaunti lang. Pag sabi ni doktor na yung kalahati ng plato mo, dapat fiber, tapos 1/4 protina. Kakain din po tayo ng gulay at saka ng prutas. Kakain po tayo. So, wag po tayong sosobra. Kung dati nakakadalawang manok ka sa Jollibee. Kung sasabihin sa'yo ni doktor, isa na lang ang kakainin. Isa na lang po. Susundin po natin. Pag sabi naman ni doktor, babawasan natin ang pagkain mo ng matatamis. Kung dati umuubos ka sa isang upo ng isang buong bar ng KitKat, gagawin mo 2 kain na siya. Kinabukasan na yung kalahati. So ganun, wag kang sosobra sa pagkain dahil may kabagalan na po ang ating metabolismo. Hindi na po tayo kagaya nung araw na normal pa. Okay, ganun lang, no? So, madali namang sundin, basta ang payo ko lang dito, i-impose nyo lang ang disiplina sa inyong mga sarili. Kayang-kaya po natin yan. Okay? So, yun yung pangatlo, huwag kumain ng sobra-sobra. Pang-apat, wag po nating kakalimutang mag-ehersisyo.
Hindi porket naisipan mong mag-exercise ngayong ano ba ngayon, Wednesday, naisipan mong mag-exercise, ngayon ka lang mag-e-exercise. Hindi po ganun. Ang kailangan po dito, regular exercise. Halimbawa, sa loob ng isang linggo, may schedule ka na 3 hanggang 5 araw na pag-ehersisyo o exercise. O halimbawa, MWF, magkakaroon ako ng running o kaya ng jogging. Yung Tuesday and Thursday ko, meron akong weightlifting. O, Sabado, Linggo, pahinga po ako. O, yun nga lang, ang dapat talaga dito, mag-impose din tayo ng disiplina. Kagaya rin po yan sa pagkain, no? Talagang huwag kang makakalimot mag-ehersisyo. Ang ehersisyo po ay nakakatulong for longevity po ng ating sarili, ng ating buhay. Okay, hindi lang basta dahil may hypothyroid tayo kaya gusto kong mag-exercise. Nakakatulong po ito sa ating mga buto, sa ating mga muscle, para i-improve din po ang ating concentration, kasama po yan, no? Ang ating mood, nababago po ng ehersisyo. Kaya huwag na huwag mong kakalimutan ang pag-exercise. Alam ko mahirap, pero sa una, gawin mo muna light to moderate. Hindi naman porket nakita mo ko or nakita mo yung iba na nag-gym, ang laki na ng katawan, sobrang sexy, sobrang macho. Hindi mo naman agad kailangan maging ganon. Dahan-dahan, okay? Hindi mo naman makukuha sa isang araw na exercise yan, sa isang linggo. Kailangan po regular exercise. Ibig sabihin, naka-schedule po ang pag-eehersisyo at ito po ay ginagawa ng tama. Hindi po dapat tayo rito basta nagmamadali. Sabi nila mag-exercise ako, lakad lang ako. Hindi naman ganoon. Dapat isa puso mo rin. Mag-concentrate ka sa pag-exercise mo. I-challenge mo yung sarili mo na kailangan may exercise ako. Sabi ni Sir Ragel, kailangan makapag-walk ako at least 30 minutes a day or 1 hour a day. May weightlifting ako or may muscle training ako for my longevity. So that's it. Ganun lang, okay? Yun ang kailangan nating impose sa sarili natin disiplina, okay? Pang-apat yun, huwag mong kakalimutan ang pag-eehersisyo. Pang-lima, kung nagda-diet ka, nag-exercise ka, ito, mahalaga to. Huwag mong kakalimutang magpahinga. Siyempre, ang pagpapahinga, kasama po yan. Hindi ka basta nag-exercise, kailangan din po ng pahinga para lumakas din ang ating katawan. Hindi ka rin dapat nagpupuyat dyan. Okay? Pag sinabi mong pahinga, complete bed rest, walang stress. Okay? Ibig kong sabihin, kailangan matulog ka. Kung ang tinutulog mo lagi tuwing alas 10 ng ng gabi, tulog ka na, gumigising ka tuwing alas 5 ng umaga or alas 6, kailangan regular po yun. Yung regular sleep pattern. So, ganun po ang kailangan natin. Kailangan natutulog po tayo ng maayos, ng dire-diretso, at hindi po tayo nagpupuyat. Okay? So, kailangan po dito yung pagpapahinga. Hindi ka dapat dito pabali-baliwala, no? Nakatulog naman ako ng 4 hours, nakatulog naman ako ng 3 hours, okay na muna yan. No. Hindi po nakakatulong yun sa kondisyon natin. Kahit naman kanino, kahit wala kang sakit, ang tulog mo 3 hours, 4 hours, ay guarantee. Hindi ka makakapag-function ng maayos. Naranasan natin magpuyat lahat, of course, pero huwag na huwag mong kakalimutan ang pahinga. Tamang pahinga po ang pinag-uusapan natin dito, ha? Tamang tulog, tamang pahinga, hindi lang basta nag-power nap ka. Tamang pahinga. Okay? So, pang-5 yon, wag mo kakalimutan. Pang-6 na bagay na huwag mong gagawin kung ikaw ay hypothyroid. Huwag mong gawing dehydrated ang katawan mo. Kailangan uminom po tayo ng sapat na dami ng tubig. Umuubos dapat tayo ng 2 hanggang 3 litro ng tubig sa loob ng isang araw. Pero depende po yan sa iyong kondisyon. Halimbawa, kagaya mo or kagaya ko, mahilig ako mag-exercise or nagsa-cycling ka, nagja-jogging ka, syempre dapat mas marami. And hindi lang dapat tubig ang iniinom mo. Umiinom din tayo ng mga electrolytes na yan. Dapat umiinom tayo niyan, no? Huwag kang makakalimot uminom ng tubig.
Porket hindi ka nauuhaw, hindi ka iinom ng tubig. Dapat umiinom tayo, no? Pagkagising sa umaga, at least uminuman lang tayo ng isang basong tubig kasabay ng ating levothyroxine. Maraming nagkakamali rito, no? Ang akala kasi nila, porket hindi siya nauuhaw, hindi siya dehydrated. Pero isipin mo, yung damit mo, pag ginanyan mo yung damit mo sa loob, basa, yung likod mo, basa. Ibig sabihin, tumatapon po ang tubig sa ating katawan. Kahit nga natutulog tayo, kailangan natin ng tubig. Nawawalan tayo ng tubig sa katawan. Kaya dapat, hydrated po tayo. O hindi po tayo nadidehydrate. Umiinom po tayo ng sapat na dami ng tubig. Okay? Kung ikaw naman talagang busy sa iyong exercise o hilig mo talaga, pwede po tayong uminom kagaya ng Pocari Sweat, mga ganyan, no? As long as hindi matataas yung sugar. Okay? Kasi dito sa Australia, umiinom ako niyan, yung Gatorade, pero ang pinipili ko, zero sugar. Okay? May mga ganun namang sport drinks, no? So, dapat mag-take din naman tayo. Hindi ko naman sinabing everyday o ano pa man, maya, hanggat maaari may itinitake tayong gano'n, no? Para makapag-replenish tayo sa katawan natin. Huwag na huwag mo kakalimutan ang pag-hydrate ng katawan. Okay? Pang-pito na tayo. Pinaka-importante ito sa lahat. Huwag na huwag po tayong makakalimot sa Panginoon natin, sa Panginoong Diyos. Alam ko magkakaiba po tayo ng relihiyon, magkakaiba po tayo ng paniniwala. Pero kung ano man yon, huwag po tayong makakalimot sa ating mga Panginoon o kung sino man ang ating pinaglalaanan nito, ha? Manalangin po tayo, huwag na huwag tayong mawawala ng pag-asa, no? Lagi po tayong magdasal, lagi po tayong tumawag sa Kanya. Naririnig po niya tayo at ginagarantiya ko sa inyo, hindi niya po tayo pababayaan. Lagi po niya tayong ginagabayan. Nagawa ko to dahil sa ating Panginoong Hesukristo, no? Idinadasal ko po, kahit hindi ko po kayo kilala bilang mga subscribers ko o mga audience, ipinagdarasal ko po kayo. Okay, na maging maayos po ang ating mga pamilya, ang ating mga pakiramdam. Yun po ang masasabi ko, huwag na huwag po tayong makakalimot sa Panginoong may kapal. Dahil lagi po siyang nanonood sa atin at lagi po niya tayong ginagabayan. Okay? Po, hanggang sa muli mga ka-thyroid, no? Maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod na video ko po. God bless everyone and mabuhay po tayong lahat.